Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, no? Ingat. Ng DPS at kasama ang MMDA na tumulong sa Maynila ay nasa 60% na nung load sa kalsada. Kasi kailangan natin distinguish, ano? Hindi ibig sabihin na wala na sa kalsada, wala na yung basura sa loob ng bahay. Natutuwa lang ako sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Yung una kong panawagan, hayaan yung kalawitin ko muna lahat ng basura sa kalsada, inatun ko. Tapos kung kaya pa na i-stay yung basura nila sa loob ng bahay, ang tabayanan yung truck. So some did and heeded the call of the city. But again, tomorrow, we're gonna face another about 2,500 metric tons. And with regard to the past existing one, nasa 60% na ang problema na rin. We will continue. Hindi pa nakakapagpahinga yung ating mga taga-DPS at engineering. We will not stop. And thanks to Lionel, first day, and thanks to everyone who participated and helped keep the city clean and healthy. Hopefully, ma-achieve natin yan in the coming days. Naman sa sulog, sir, anong gagawin ng Manila ngayon? Unang-una sulog ko sa... Oo nga, ayun na, madaling araw. Malapit tayo, but, siyempre, aberya yan, we went there kaninang umaga. About 7 a.m. nandun ako. Pero, nagtagubili na ako, we do our best, as soon as possible, to give financial assistance. Pero chumita na sila kanina. Through the leadership of Director J.D. Lafuente ng MDSW, doon napakain na. Makakain na sa mga at hinakot na rin pa rin basura. Napansin mo? Yung mga nasunod. Oo, hinakot na. Kasi nung nandun ako, dumating si Director Kenneth Amora. Sabi ko yung mga debris, nakakot na. Marami namin kagad ng media. Ayun, asabi ko. As we speak. Because it's an existing law. It's an existing law. Isa sa ngayon, bibigyan na natin ng panahon, puso, yung ordinansa. Dahil para naman, alam mo kasi, ang hindi namin bigyan nila. Yung tao, nagtrabaho, 8 oras, pagod, bumiyahin na traffic 10 oras na. Matutulog na lang siya ng gabi, nag-disturbo pa siya ng mga tampucho ngayon. It is unfair sa mga mamamayan ng gusto. Mayor, may mga mahalagang anunsyo yung Manila LGU magmumula sa inyo. Paano po yung Facebook page? Ng official Facebook page? Yung MPIO, no? Mukhang nabalitaan mo na rin, ano? Pero, petty things lang naman yun. Magagamit ko pa naman yung aking page. Kaya tabayanan nila, pag may announcement, wag muna tayong aasa masyado sa ibang page. Doon na muna, kunin nyo sa akin. Security plans po for crime-prone areas such as University Belt sa Espanya. Ano po yung security plans? Of course, in line with the directive of the Chief of Police, General Torre, the same thing that the City of Manila will do through the leadership of General Guzman, that there will be police visibility, especially sa University Belt, in the likes of Espanya area and in the likes of Top Avenue. Ayan yung dalawang belt natin. And they've been doing that. Nag-ikot na kami ni General Guzman. Tapos, on top of that, there is an effort in our own little way na magkaroon ng checkpoint. Hanggat maaari, hanggat kaya, tira na ng tira. Kung mayroong pulis sa umaga, hanggat maaari, may pulis na makikita rin sa pulis. That's the direction. In addition lang po sa question niya, kasi di ba may direksiba sa PNPG, yung mga PCP na makakila, di ba? Sa kalsada. Sectoral na ngayon. Ano po yun? Wala po ba tayong
plano na makisimulan sa kanya na naibalik kahit na talagang magkababila. O hindi, ang gawin natin, ang tingin ko, kung may bagong programa, may bagong polisiya, sumunod muna tayo. Then we report if it is effective or not. Then we suggest if it is not. Now, if it is effective, then we escalate. But for the meantime, so not to confuse and mix yung actions ng pamahalaan, kung yun ang direktiba sa ating mga kapulisyan, we will follow the same. Tingnan natin, baka mas alam nila. Unang-una, sila naman ang talagang espesyalista dyan. Kaya lamang, modesty aside, I grew up in Manila eh. Alam ko kung nasaan ang mga Tolonges. Kaya ako naman, yung aking experience, sinishare ko naman sa mga lesbo natin. So yung tweet, konting-konti lang. But as general principle, we follow the national policy. Para hindi na makonfuse sa mga lesbo kung sinususundin ka nila. Tayo'y nakikisama, tutugon, makikisa. We will insist our action with regard to the peace and order situation. And the uniqueness of it in the city of Manila, meron lang tayong ibang mga extra steps na gagawin para mapanatili, mapanatag ang pamumuhay at mga tumarako sa ospital. Mayor, yung sa Facebook Wala page namang balik na may mga budgets. Meron na silang nakalawit noong isang araw eh. Ano sa... Tapos ngayon, ang niregalo sa akin ng NPD, based sa sinasabi ko pagka ginawa niyo ang krimen dito kayo nagtago. Number 1, regional most wanted, nakakalawit ng Manila Police District. Number 1, regional, nakakalawit ng Manila Police District. Ayun. Umpisa na. Kaya, andyan, kanina. Basta masaya ako para sa kanila. Masaya ako para sa tao sa lungsod ng Maynila. Masaya ako para sa tao na dadako sa Maynila. If these things will continue. Ilang may akin dyan. Yan ang take ko dyan. Tao muna, mamamayan muna ang bata. Pwede kayo, Jay. Okay. Last na. Sure, tayo dalawa pa. Maging pakusap-usap sa lalabas. Ay, hindi. Pagkakapag natin yung nasa stairs. Baka magkalisteric sa mga bata. Basta, it's, you know, the concept of implementing is there. Hindi punitive ang in as much as it's more on bilang magulang, gusto mo lang magkaroon ng extra magulang yung mga bata, pag malasakitan sila para sa kaligtasan nila, para sa kanila. That is the city government. Yun ang mas gusto kong approach. Pero yung mga makukulit, para gustong sumikat, bahala ng batasin. We will do what we need to do. Pero it's more on pagiging ama sa mga minoridad. Magiging concept. Sir, sorry, last na yung affected. Sorry, last na. Effective na rin talaga. Kasi, I think that you will be will start when the moment I say it in my inauguration. That is the ayun, thank you. Sinabi ko na.